Nagpa-print nga ako ng mga pictures, mga ka-G. Ito yung mga posibleng pwedeng ma-meet ni Alyssa soon. Tignan natin kung anong magiging reaksyon ni Alyssa pag nakita niya tong mga to. Hello sa inyo mga ka-G! Tulog pa nga si Alyssa sa mga moment na to. Inaaya ko na nga gumising si Alyssa dyan dahil marami kaming ganap ngayong araw. At hindi ko alam dyan kay Alyssa kung bakit gustong gusto niyang pinapatusok ko yung paa niya. Pero yung part lang naman na yan kung saan ko tinutusok. Ginigising ko na talaga dyan si Alyssa kaso nga lang mukhang ayaw niya pa talagang bumangon. Sa pagkakaalam ko hindi naman kami napuyat kagabi. Dati-rate 7 or 8 AM gising ka na Alyssa pero ngayon magna 9 AM na tulog ka pa. Sinubukan ko ngang ilabas yung bike niya dyan para magising siya kaso mukhang hindi talaga siya interesado. Kaya naman nakapag-isip-isip ako para hindi masayang ang oras ko. Nagtoothbrush na ako agad. Habang nagtutoothbrush nga ako dyan, iniisip ko kung anong gagawin ko ngayong araw. Hindi kasi ako sanay na aalis ako ng bahay nang hindi ko kasama si Alyssa. Lalo na tuwing umaga, yung routine na nabuo namin ni Alyssa talagang consistent yon. Nasanay ako dun sa magtututbrush kami ng sabay, papaliguan ko siya, susuklayin ko yung buhok niya, iipitan ko siya at papabanguhan ko siya. At pagkatapos noon, tuturuan ko siya magsulat o kaya magbabanding kami dun sa mini park. Nag-a-assume pa rin ako dyan na babangon siya at yayayain niya akong pumunta sa oval. Kaya naman ayan yung tubig niya, nilagay ko na agad sa bag para any moment magising siya, ready to go kami. May nakita nga akong teddy bear dito, iniisip ko kung kanina to kasi parang ngayon ko lang to nakita. Minsan kasi may mga nakakasalubong kaming followers at binibigyan nila si Alyssa at talagang napakabilis ng oras kaya naman sinuot ko na agad tong jacket ko. Hinayaan ko nga munang matulog si Alyssa dyan at magpapaprint na muna ako ng pictures. Sabi ko kay mama pag nagising si Alyssa, sabihin na lang sa kanya na umalis lang ako sandali. Siguradong pag nagising kasi yon nahanapin talaga ako. Mga ka-G, ang una kong pakay, magpapaprint na muna tayo ng mga pictures. At nung nandito na nga ako sa printing shop, pagkapasok ko, meron agad nakakilala sa akin. Hinahanap nga nila si Alyssa dyan, kaso sabi ko masarap pa yung tulog niya dun sa bahay. At ayan, nag-send na ako agad ng mga ipapaprint ko na pictures. Excited na nga akong ipakita kay Alyssa yung mga yan. Ano kayang magiging reaksyon ni Alyssa dahil tong mga pictures na to, ito yung mga madalas naming pinapanood sa cellphone na TV. Kaya naman sigurado, familiar si Alyssa at talagang kilala niya tong mga to. At itong mga pinaprint ko, malay nyo mga ka-G, isa dito, one day ma-meet ni Alyssa, diba? At ako mga ka-G, naniniwala ko na sa mundong to, wala namang imposible. Kung nakaplano talaga kay Lord na ma-meet ni Alyssa tong mga taong to, talagang mamimit niya talaga. Going back mga ka-G, pabalik na ako ng motor dahil nakapagpa-print na ako ng mga pictures. Dumaretso na ako dito sa nagtitinda ng ulam. Dito kami madalas bumibili ni Alyssa. Ang madalas kong binibili dito yung mga luto nilang gulay. At dahil yung mga nagtitinda dito purong kapangpangan, ibig sabihin lutong kapangpangan talaga to. At alam nyo naman mga ka-G, pag lutong kapangpangan, masarap talaga, manyaman. Matapos kong bumili ng ulam, dumaretso na rin nga ako agad pa uwi ng bahay. Nakasalubong ko nga tong mga batang to. Bigla ko tuloy na miss maging bata. Yung wala kang iisipin, maghapon ka lang maglalaro sa daan. Hala Kuya G, gusto mo pa yatang bumalik sa pagiging bata. At habang pauwi ako, nakasalubong ko yung sinanay. Aba, nay, meron na yatang bunga yung kalabasa mo ha. Pagka-uwi ko nga ng bahay, tinanong ko agad si mama kung gising na ba si Alyssa. Oo daw, gising na siya, kaso nga lang nagbubuisit daw siya. Nandyan nga daw siya sa likod ng pinto. At kumakatok nga ako dyan, kaso pinagbabagsakan niya ako ng pinto. Sabi ko sa kanya, nandito na si kuya, kaya naman padaanin niya ako. Kinausap ko nga dyan si Alyssa at tinatanong ko kung anong nararamdaman niya. Kung ano nga bang gusto niya dahil nagbubuisit siya. At habang pinapakalma ko nga siya dyan at kinakausap ko siya, bigla na lang siyang umiyak. Habang umiiyak siya, tinuturo niya tong lobo niya. Mga ka-G, kung naaalala ninyo, last time binigyan si Alyssa ng lobo doon sa Jollibee. At siguro kaninang pagkagising niya, nakita niya na lang yung lobo niya na nakaputok. Kaya naman ayan, talagang iniiyakan niya yung lobo niya. Ipinanood ko na nga lang muna sa kanya yung mga vlog ni Ate Ivana at Ate Erica. At mabuti na lang medyo kumalma
sumama talaga siya dyan. At ayan, nung tinawag ko siya para kumain na kami dito sa lamesa, mabuti na lang lumapit siya sa akin. Kaya naman nagdasal na kami agad at kumain na rin kami. Siguro mamaya o bukas ko na lang ipapakita kay Eliza yung mga pinaprint kong pictures. At habang kumakain nga kami ni Eliza dyan, di ba mga ka-G, kahapon merong biglang lumalabas na tubig dito sa harap ng bahay namin. At dahil hindi ko naman to alam gawin, buti na lang meron kaming mga kapitbahay dito na handang tumulong sa amin. At ayan, tinawag agad ni mama itong si kuya. At Diyos ko, tignan nyo naman mga ka-G, parang naghihingalo yung tubig namin. Alam nyo yung tipong parang isang ubo na lang yung tubig namin. Kaya naman itong si kuya, buti na lang talaga kuya, nandito ka. Buti na lang dito sa lugar namin, mababait talaga yung mga kapitbahay namin kasi pagka kailangan namin sila, to the rescue talaga sila. Meron ngang ginamit si kuya na tools para matakpan yung tubo. At nung natakpan niya na, sinubukan na naming buksan yung tubig. At mabuti na lang talaga mga ka-G, ayan, wala nang lumalabas na tubig. At iniisip ko na lang na mushroom to. O sige na mga ka-G, hanggang dito na lang muna.